Magandang araw po sa inyong lahat. Sana matapos niyong panoorin itong aking vlog ay makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. At sana matapos niyong panoorin itong aking vlog, pakihit na rin yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog, madali kayong manonotify. At yung palaging request ni Sir Bong, favor nyo na lang kay Sir Bong kasi dyan sa mga vlogs ko ay marami nang lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag nyo siyang i-skip. Papanuorin nyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Pwede ko bang asahan yan sa ating mga kaguruan? Maraming salamat sa inyong lahat. Bago natin puntahan yung topic natin ngayon, gusto ko munang sagutin yung tanong ng isa nating subscriber. Ang tanong niya, kung need daw ba mag-submit pa ng portfolio. Alam niyo, nasagot ko na to doon sa aking naunang vlog. Dito sa interim PMES, hindi nire-require ang guro na mag-submit pa ng portfolio. Kasi yung rater mo, dapat binibigyan na niya ng rating agad yung mga objectives na na-achieve mo na. Pero dapat magawan ng certification na na-accomplish mo lahat ng objective. At ito na lamang ang siyang attachment sa iyong IPCRF. Kasi ganito yung pinagawa sa atin itong huling RPMS natin. Kahapon nakita natin yung mga post na pinirmahan na ng DBM yung career progression. So pag DBM, ibig sabihin nito, may budget na yung career progression. So, the long wait is over. Finally, magkakaroon na ng allocation, budget, expanded career progression. Alam nyo, magandang developments ito para sa ating mga guro. Sir Bong, kailan po kami pwede mag-apply ng teaching positions na Teacher 4, Teacher 5, Teacher 6, at Teacher 7? At sa mga Master Teachers naman, kailan daw sila pwede mag-apply ng Master Teacher 4 and Master Teacher 5. Kasi itong mga teaching positions na binabanggit natin, ito yung mga additional under the expanded career progression. At ang isa pang magandang developments nito, yung ating mga school division offices, ASDS, SGOD chiefs, and others ay tapos na umattend ng training para dito sa IRR ng the expanded career progression. Kung matatandaan nyo, sa nauna kong vlog, ang sabi ng ating division chief ng personnel, wala pang allocation at need pa ng seminar dito. Pero ngayon, seemingly, may allocation na at tapos na yung mga seminars ng ating mga division office para dito sa application ng the expanded career progression. Alam nyo, actually, may dalawa ng IRR na inilabas patungkol dito sa the expanded career progression. Ngayon, balikan natin yung tanong ng ating mga guro. Kailan po kami pwede mag-apply ng promotion under the expanded career progression? Ang sagot ay, kanya-kanya na tayong magtanong sa ating mga respective division kung kailan pwede mag-apply ng mga teaching positions na binabanggit natin under the expanded career progression. Alam nyo, pag nagsimula ng tumanggap ng application yung ating division office para sa mga promotion under the career expanded promotion, hindi na gagamitin yung existing or yung current na guidelines para sa lahat ng teaching positions. So, iba na ang guidelines para sa lahat ng teaching positions like Teacher 1 to Teacher 3 at Master Teacher 1 to Master Teacher 3. Again, ang gagamitin na guidelines ng lahat ng teaching position ay yung IRR na ng Expanded Career Progression. Malimit itanong ng ating mga guro kung sa the Expanded Career Progression daw ay pwede yung from Teacher 3 to Teacher 5 or from Master Teacher 1 to Master Teacher 3 or pwede ba yung Teacher 3 na tatalon to Teacher 7 or Master Teacher 1 tatalon siya to Master Teacher 5. Alam nyo, itong bagay na ito ay hindi ko pa alam. Palagay ko, maglalabas pa ng isang clear guidelines para sa mga ganitong query natin. Meron ba kayong natutunan sa aking topic ngayon? Maraming salamat sa inyong lahat.